Magandang umaga sa inyong lahat. Andito ako para i-present in a very simple manner yung ni-request sa akin ng inyong guro na si Sir Ants. Tawag ko sa kanya. At magandang umaga lalong-lalo na sa mga senior high school ng St. Joseph Academy, grade 12, no? So, tinanong niya ako kung pwede ako mag-prepare ng at least 2 minutes to 3 minutes video explaining something about the spirituality of the Focolare movement since na-mention niya, sabi niya sa akin, sa inyo ang Focolare movement, no? Ito isang international movement sa simbahan at laganap ito sa more than 180 countries all over the world, no, covering the whole continents of the world. Ngayon, anong ginagawa ng Focolare movement? Nagmula ito sa kay Kara Lubick na ngayon isa na siyang servant of God sa simbahan na nagsimula ang spirituality ng Focolare movement, which is the spirituality of unity. Base ito sa prayer ni Jesus sa Gospel of John chapter 17 verse 21, Father, that all may be one. And since ang spirituality ng Focolare movement ay ang dasal ni Jesus na hinihingi sa ating Ama, no, na sana lahat ay magkaisa, ito'y isinasabuhay in all fronts sa iba't ibang larangan, no? Hindi lang sa Catholic Church, maging na rin sa mga miyembro at nakakakilala sa Focolare movement ng iba't ibang simbahan, hindi lang sa iba't ibang simbahan ng mga Kristiyano, pati na rin yung mga taong hindi mga Kristiyano, katulad ng mga Buddhists, mga Muslim, no? At iba pang mga great religions, no? Meron ding mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, pero naniniwala sila na sooner or later, dahil they have a good heart, sooner or later, uh, ang prayer that all may be one will be realized here on earth. Kasi it's a prayer of Jesus to the Father, who is God. Jesus is God, and He is praying to the Father, and therefore, this will be realized one day. No? Ngayon, nakabase, no, itong spirituality also ni Chiara Lubick ng Focolare movement doon sa tinatawag nating golden rule. Do unto others what you would like others do unto you. Many great leaders of great religion, ito yung pinaka-core, ang pinaka-puso ng kanilang mga teachings. Lalo na si Gandhi, for example, sa India, no? Na sabi niya ganun, the golden rule is to be friends of the world and to consider as one the whole human family. Whole human family. So, hindi lang yung mga kaibigan ko, hindi lang yung mga kaibigan ng mga kaibigan nyo, pamilya ng mga pamilya nyo, whole human family. So, ang pinaka-basihan, no, ng spirituality ng Focolare movement with regards to interreligious dialogue, itong dialogue sa mga iba't ibang great religions na sinasabi natin, ay nakabase doon sa teachings ni Chiara Lubick na tinatawag na Art of Loving. Itong Art of Loving is challenging. It makes great demands. It is an art that goes beyond the limited horizon of mere natural love. This love has characteristics that are well-rooted in the gospel. Ano to? Tatlo, ibibigay ko sa inyo. Love everyone, love each person as ourselves, make yourself one. So, ito nakabase rin sa golden rule, do unto others. So, kung gusto mong mahalin ka ng ibang tao, dapat magmahal ka rin. So, love everyone, wala kang kinikilingan, sabi nga, no? So, kung ikaw, katoliko ka, tapos may mga friends ka, may kakilala ka na sa ibang religion, so sabi ni Chiara Lubick, love everyone, wala kang kikilingan, wala kang discriminate. Lahat sila, candidate sila sa pagkakaisa ng mundo. Ang pangalawa, love each person as yourselves, as yourself, no? So kung gusto akong mahalin na iba ang aking pananaw sa kanila, dapat mahalin ko sila katulad ng pagmamahal ko sa aking sarili, no? So hindi ko sila didespise, hindi ko sila i-criticize dahil ayoko rin namang ma-criticize, di ba? Ayoko rin namang ma-despise, di ba? So gagawin ko ito dahil gusto kong mangyari ito sa akin.
Ito yung sinasabi ng golden rule, di ba? Ang pangatlo, make yourself one. Anong ibig sabihin nun? Na ibig sabihin nun, intindihin ko yung kanilang paniniwala, intindihin ko yung lifestyle nila without imposing my own. Hindi ko pwedeng i-impose yung paniniwala ko sa kanila. Pero with much respect, no? With much respect, I will make myself one with them. Kasi may mga goodness in every religion, in every heart of every human person. There is so much goodness. Kaya ito ang gusto kong ibahagi sa inyo, no, na naaayon sa teachings ng Focolare Movement Spirituality, that is spirituality of unity. So tatlong bagay para ma-promote ang interreligious dialogue base sa golden rule, do unto others what you would like others do unto you. First, love everyone. Second, love each person as ourselves. Ang pangatlo, make yourself one. So, maraming salamat sa time ninyo. 2 to 3 minutes lang ang hiningi sa akin, kaya lang mahirap i-explain sa 2 to 3 minutes ang isang bagay na napaka-importante. So, I hope this will help you. All the best sa inyong klase na interreligious dialogue.